Welcome sa episode 57 ng Lahat Pwede. Ang number 1 podcast sa aming hood. Sug lang ako. At soon, number 1 podcast sa hood nyo yan. Yes, sir. Ako si Jap. Choy. Ako si Sai. Ayun. Happy weekend sa inyong lahat, no? Medyo onti muna kami. Hello. Ayun. Kamusta ang mga nasalanta natin dyan? Parang ano lang, alibin lang. Puta Halloween. Magpapasko na eh. Sana okay lang kayo dyan. Wala nung... Yung sa ano, mga nasalanta. Wala nung bagyo sa Cebu. Para mas matindi pa yun sa Yolanda. Hindi naman. Hindi ba? Hindi, grabe. Gagi, mas grabe Malala yun sa din. Cebu. Mas grabe yung Yolanda talaga sa tutuusin. Saan ba yung Yolanda tumama? Sa Visayas. Visayas yun. Sa ano yun? Pero may part din ng Metro Manila yun, di ba? Yolanda. Parang Marikina. Marikina, basta may bagyong malakas. Hindi, ba? At nung Hindi sila matamaan. Hindi, nung nakaraan, hindi. Parang hindi naman tumama rin sa Metro Manila. Kinaya na ng ano eh. Kinaya sa Metro eh. Pero kahit kasi nung, dami lumubog eh. kahit nung nakaraang bagyo rin, yung pagkaputok ng mga ghost project, yung Cebu talaga yung bumabaha. Lagi no? Pero ngayon yung pinakamalala. Parang nung nakaraan hanggang bewang lang. Ngayon talaga dagat. Lulubog sila no? Hanggang Nakita ko yung aerial shot Hanggang eh. sa Ang taas na. daming lumabas. Lahat paano parang bong Cebu ata lumubog eh. Parang lower part ng Cebu yun. Ayaw. Eh. Ano na nga, Lord, napatunayan mo ng kukupan na sila. Tama na. Kawawa naman yung mga nasa baba. Yung dami kasing namatay. Binagalita nga ang video dun. Nire-revive niya sa bubong eh. Oo, yung asawa niya yung babae. Ako yung nakita ko nakapatong sila sa aircon. Yung dalawang matanda. Asawa Grabe rin yun. yun. Ayun, picture, yung video. Nire-revive niya. Yung iba nga ito dito. Nasa, saan ba yun? Parang fast food. Tapos sinasara nila yung gate. Ay, yung pinto. Sabay nababasag na yung salamin. Kasi pinapasok na Grabe yung, baha. Yung nagsimula yan. Hindi ko alam kung malakas na ba yung bagyo dati o mas lumalakas ngayon. Hindi ko alam. May factor siguro yung bundok na tinapon. Oo, yan. Diba? Yung pagtatabas ng Ayun nga yung inaano nila eh. Mga deforestation. Parang dun daw galing yung yung ano yun? Yung ginawa sa MOA. Yung Dolomite. Yun, yung Dolomite Beach. Parang dun daw galing yung mga buwang. Pero kung tutusin, wala namang kinalaman yung doon, yung bundok. Pwede namang i-improve na lang nga yung yung ilalim ng lupa. Ang kaso nga, ganun na nga yung nangyari. Hindi, yun nga yung nature sa atin, puro tayo bundok eh. Nalulusaw kasi yung ulan kapag may bundok. Kaya nga, dito sa upper, may factor yung mataas tayo, pero napapalibutan kasi ng bundok. Nalulusaw kasi. Mabaha na nga kayo dito eh. Paano ginawa kasi dito yung yun na pala, drainage system yun na yata yung yung sign na may ninanakaw na eh. Di ba may bumaha dito, pero sa tabing sapa lang naman. Di ba? Ibig sabihin may mali na sa sa drainage. Yun nga, yun. Nung di pa ginagawa yung kalsada dito sa amin. Hindi naman buwaba yung kalsada. Tapos yung ginawa na nila, tsaka nagkaba. Parang alam mo, yung pangit kasi talaga ng mga pagkagawa nila. Parang imbis na makatulong, nakasira pa. Yung bumaba na yung... simpleng ulan lang, binaba na dyan. Maapaw yung kanal, ganun. Merong nagsabi sa amin ang pinaka pwedeng malalang mangyari sa Metro Manila, yung part ng MOA. Kasi reclaimed yung ilalim. Oo, alam ko. Dagat kasi talaga yun. Parang yung Dolomite lang din. Yun naman kasi, siya, nilagyan siya ng kalsada, ng mall. Kaya yung buong yun? Oo, yung ilalim ng parang SM Marikina. Yung SM Marikina daw, ilalim nun yung Hindi siya sa river nila. Yung poste na, di ba, nakatuhog sa river yun. Yun naman kasi yung part na yun. Di ko lang sure kung tawag din rin doon reclamation. Kasi nakatuhog siya sa pinakamalalim na part ng river. Ang alam ko kasing reclamation is part siya ng tubig, tapos pinipilit siyang gawing parang land. Tatabunan. Ang madalas na kasi nangyari doon. Tatagal pag dumating sa point. Talagang talagang lulubog yun. May mga project din kaming ganun dati sa dati naming company na yung road. Lang siya, private road siya. Kumbaga malaking warehouse complex, tapos parang may daanan lang sa loob ng private land na yan.
ano siya, ilog siya dati. Tapos, ano siya, tinabunan para Tinabunan. maging Oo, road ng mga trailer truck. Dumating yung point na lumubog na. Ano to, pag ganyan yung ginagawa, wala nang, syempre, tinabunan niya na. So, wala nang, ano doon, bodies of water. Dapat, yun yung concept ng reclamation. Ah. Parang Ba't lumubog pa din siya? Hindi kasi nilagyan ng daan ng tubig. So parang bumalik pa din doon. Kasi, Yun talaga dapat di ba? parang tinakpan lang yan. Ang common kasi na practice, kapag tubig, di mo talaga siya matataboy. Lagyan mo siya ng daan. Dapat Kaya nga lalagyan ng mga drainage, gano'n, mga culvert, mga kanal, ganyan. Hindi mo siya hindi mo siya talagang maaalis kung saan siya nandoon. Kaya nga, simple explanation, kunwari, yung pader nyo, may yung nagmo-moist na. Kailangan niya kasi ng daan, ibig sabihin, talagang yung part na yun, o kaya yung sa likod ng pader na yun, may tubig na talaga doon. Ano yung sa slab namin dati? Yung pangkapan. Parang doon na kasi talaga yung na-stack yung mga Semento nga, ba't may tumutulog? Kaya nga tinapalan mo yung part na kunwari, nag-track doon na hahanap ng yun. Daan na yun. Kasi babagsak yun. Kasi may tubig na sa loob eh. Yun ang property ng tubig na tinuro sa amin. Kasi Hanap talaga siya daan. Yun yung palalambutin niya. Reroute. God bless Philippines. Gagi. Sana makarecover kayo agad. Nakakaawa kasi. Kaka-release lang nung Sa Visayas eh. Paparatay. Yun nga, meron nabasa parang sa Luzon yung yung corruption. Sabay sa Cebu yung yung baha. Ang dali kasi nila matuwin doon eh. Mas malakas corruption. Hindi, wala kasi silang pakialam. Basta malakas yan eh. Sige, yan na. Lolo. Dito kasi ina-analyze lahat eh. Kaya Kami magre-reklamo eh. Dami nagreklamo eh. Doon wala. Tanggap lang. Tanggap lang. May mangilan-ngilan lang, kaso hindi pa kaya ng bumoses eh. Dito nga yung bumuboses para sa kanila eh. Diba? Mas marami pa dito. Diba marami din doon? Meron din naman doon for sure. Pero pare-pares lang din naman tayo lang magawa. Pray for Cebu. Ba't sa Cebu? Sa Cebu ba yun? Cebu yun eh. Cebu yun, Center Cebu ng yun, Cebu. Ay, hindi din man center. Basta sa Cebu. Part ng Cebu. Nilindol na, pinagyo pa. Nilindol din ba doon? Ay, doon pala yung nilindol. Yung may McDonald's na... Cebu, Davao, di ba magkalapit lang yun? Hindi, gagi. Mindanao yun. Central ng Visayas yung Cebu. Yung Davao, Kaya central ng tama mo. Mindanao. Katin kasi ako eh. Kasi, Malayo. Dati magkatabi yan dati. Magkatabi. kasi nagulo kasi yung tectonic plates eh. Nalipat na. Pero hindi ba yun talaga? Hindi. I mean, Visayas. Wag mo na tuloy ah. Hindi nga. Sentro ng Mindanao, Davao. Sentro ng Visayas, Cebu. Akala ko kasi ito na yung... Pinipigilan kayo namin, wag mo na ito. Akala ko kasi ito na yung Davao, tapos ito yung Cebu. Para magaganyan na sila. Pero tawid dagat. So Davao yung McDonald's na Alam mo yun yung dumindon na Sa Luzon kaya. Sa inyo lahat yan yan. Ba't sa inyo na ba Davao? Baka dumating. Gagi, pag dito naman yung sa akin, puta, ganun din naman yan eh. Marikina yan. Marikina Pasig. Huwag naman. Sureball yan, sureball. Papayak no? Yan. Kasi nga yun eh. Ayun, the big one. Uy, Hilera yan. Davao, Cebu. Yung fault line niya talagang kung ano yung mga tinamaan ng lindol na nakaraan. Nasa isang fault line na sila. Kapag sa Luzon, Pasig, Marikina. Gitna talaga. Pero ang ganda na nung meron na itong post eh. Parang dito yung dito parang matibay na flood control kasi may nag-video ng mga tinatayong mga bakal doon na kakapal, parang gano'n. Sa Marikina. Di ba parang ginagawa nila? Dito yan. Pader doon. Tapos parang... Ito yan, dapat may isang malakas na bagyo muna para pa-testing. mapatunayan. Muna. Ayun yung mga ginagawa nila. Malaman. Pero di ba, unti na rin masyado yung baha sa Marikina eh. No? Parang, hindi na yung ganun isang... Dati yun talaga binabantay yung Metro Manila. Diba? Ay, May lagi video yung yung poste na may Sikat yun. Sikat yun. Sa ilalim ng tulay. Yun ang basihan kung may pasok na wala eh. Sa River Park. 15 to 18 meters. Kasi Wala, tumataas na, wala nang pasok. iiyak na yung mga tao nun. Ngayon, ang lakas na eh. Parang hindi na siya basta-basta tumataas.
Ang ingay mo, putang. Gumagaling na sila. Pilipinas na lang. Yan. Wala po kayo nakitang animal cruelty. Google ka ako nga. Wala, ang pangit na naramdam ko, pero yan. Pagbasa mo lang. Ang naramdaman mo? Hindi, random. Hindi, okay na yan. Pagbasa mo lang sa Angel and lahat, pwede. Nabasa na ba to? Wait lang. Di ba, no? Ay, hindi. Parang medyo naano na natin yan. I mean, hindi naman yan yung mismong tanong. Pero, parang napag-usapan na rin natin eh. Paulit. Kaya nga, tangina, ito yung tanong eh, no? Baka yun. Try mong ibang tanong. Yung mga nasa bungad lang. Simulan mo sa pinakaunang ulo. Ay, Pwede to eh. Pero, okay lang to kasi malayo na eh, no? Okay na to, okay to. wala akong pinalong aso. Ano ba yun? Uy. Oo nga, asip nga yan. Sino ba? naman. Kaya buhay lang. Magtataho yan. Pwede pa. Puta, gabi magtataho. Patik na lang. Mga benta na sorbetes. Ito bag. Tama na. Ay, ito na. Game, pagbasa mo lang sa Angel and lahat, pwede. Ano masasabi niya sa toxic family culture ng Pinas, yung pinapasa sa mga anak yung responsibilidad ng magulang? Yun. Ano yun? Meron tayong episode yan, pero ano. Day ba yun? Iba naman. Pero alam mo yun, parang natakil lang. Pero iba naman yung gusto niya. Parang gusto niya talaga yung mismong toxic family culture na yun nga, pasa talaga. Nak, ikaw na muna si Itay. Galingan mo ha. Magtrabaho ka para sa ating pamilya. Buhayin mo kami. Ayun lang naman yung laging, ano pa bang ibang toxic pagdating sa pamilya? Ang pinaka ano dito yung Yun yung specific na tanong niya eh. Na parang, ano pasa masasabi natin doon? responsibilidad, no? Yung pinapasa yung responsibility. Ang pinaka ano dito, di ba? Ano nak, ayusin mo yung pag-aaral mo para pag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, napag-aaral mo na yung mga kapatid mo. Ikaw na magbayad ng bills natin. Ang gagawin mo? Ang gagawin mo naman? The classics. Living the life. Binigyan lang kita ng pinatibay lang kita para gagalingin mo sa future. Kasi pinag-aaral ka namin eh. Dinisa ka namin. Your turn. Thank you po. Ay, hindi namin nagbibigay yung mga gusto mo. Ayun lang kasi yung kaya namin. Mahal ka namin, nak. Parang ano nga yan, binibili putang ina naman eh. Hoy! Dito na. Hoy! Tumatalsik tuloy laway ko. Natatawa kasi ako na naiisip ko eh. Uy! Putang inang. Tama na. Dami mo ng taol ah. Makaka-20 ka na ah. Sa. Yan. Yan, dyan nga lang. Tanginang. Yan. Yun eh, parang. Diba, kunwari, mahirap. Kadalasan naman yun sa mga na mahirap na buhay na eh. Pasok mo yun sa Wow. mga napapasok. Kaya nga may ano eh, kaya nga may demure or pure na ano eh, tao eh. Hindi, galing kami sa hirap eh. Parang ang ano nun, ganito ako binuo ng pamilya ko. Ganito dapat. Oo. Tapos samantalang ang mga mayayaman, kung ano lang yung gusto, di ba? Yun na yun. Gawin na lang. Ayun lang naman yung pinagkaiba ng mayaman tsaka mahirap. Talagang may ugali. Iba lang ng pinapamana. Iba din yung ugali. Kumpanya yung pinapamana sa kanila. Sa Sa atin, atin, responsibilidad. may responsibilidad rin naman yan in a way. Oh. Medyo mas mabigat din naman yun eh. Pero hindi mo, iba kasi yung Hindi mo nakago yun. Family yung Hindi kasi parang yung mga mayayaman nga, na-surpass na nila yung problema ng pamilya eh. Kumbaga, di ba, ano bang madalas na problema natin, di ba, gutom talaga. Tsaka pag-aaral. Yung mga mayayaman, since, yun nga, capable sila dun financially, hindi na nila problema yun. ibang problem mo. Kaya may kumpanya sila. Itong kumpanya na to, may mga empleyado na may mga sari-sariling pamilya. So, ang problema nila, paano i-keep yung company kasi nga marami silang napapakain na pamilya. Parang So, kumbaga, ibang problem din. Pero problem pa rin naman siya in a way. Pero balik na lang tayo dun sa typical na problem.
Toxic family, toxic Filipino culture lang alam ko eh. May rosaryo sa motor. Pero kung sino-sino nakangkas, At least ride safe. tama ba? Ano pa rin, feeling blessed pa rin lahat na nakangkas. Ride, diba? Ayun lang yan naman toxic family culture eh. Filipino culture eh. Ay, naalala ko na. Di ba napag-usapan natin to pero papunta dun sa part na magsasarili? Yun ba yun? Yung sinasabi niya? Nag-loading pa sa utak. Parang medyo napag-usapan na natin. Pero hindi naman doon. Doon na lang tayo sa specific na yun. Ang tanong niya dito is anong masasabi ba? Ako naranasan ko yun eh. Na pag-graduate talaga, doon mo mararanasan yun. Anong sinabi sa'yo? May sinabi ba specific na ano? Hindi naman. Nak, it's your turn. Ito na lang, siguro para medyo ibang kwento na lang. Yung first work ko, pandemic days yun. So, parang testing lang. Wala akong pake kahit magkano, basta magkatrabaho lang ako eh. So, nagka-trabaho ako nun. Parang na agad ako nun eh, may memorandum agad ako nun eh. Parang 6 months muna, wala muna, di naman required daw. Sinabihan ka gano'n. Galing, Sabihin, galing. may belo ko. Eh di, wala. Ano nung nagka-work ka niya na sinabi? Nagka-work. 6 months muna, sa'yo muna. Eh di parang galing. hindi pa nag-function sa utak ko na parang, shit, papunta rin pala ako doon. Parang in-enjoy ko lang kasi first lahat eh. Tapos nung 6 months, talagang nasa akin yung pera, gano'n. Buo. Kumbaga paldo ako sa sarili ko lang kasi sa akin lang yun. Kaso nung after 6 months na yun, totoo na pala. Totoo pala yun. Joke lang. Mabigat. Pinapasan sa'yo? Hindi naman lahat. Utility bills, pera kuryente, the rest sa akin. The rest sa'yo? Ano yun? Tubig, internet. May pagkain pa yun. Sa'yo lahat? Sa foods, hindi naman? Sa food, Magagabag ka lang? Siguro mga... Kasi yung lola ko, doon kami kasi tumitira sa lola ko siya yung parang high earner dati. So, sa kanya yung sa kanya yung kuryente talaga yun kasi pinamalaki. Tsaka yung ibang part ng pagkain. Kaso, yung nag-work nga ako, nag-overlap yung yung retirement niya. So, may part na ang naging cargo ko na that time is pati yung pagkain. Hindi, yung kuryente, parang may part pa rin siya doon. Okay. Actually, kuryente na lang ata yung kanya. Tapos, yung tubig sa akin na yun. Yung pagkain, halos sa akin na rin yun. Kasi ang nakatira na sa bahay that time nun, kami, mga kapatid ko, yun na, halos kami na, yung sa family namin. Kasi yung lola ko, minsan pupunta na sa probinsya, tumatagal na sila dun eh. So, parang kayo na lang di talaga natira dun. So, yun. So, cargo ko yun, kasi nung time na yun, nag-aaral pa mga kapatid ko eh. Cargo mo din yun? Di naman? Di naman masyado, kasi nasa public sila lahat eh. Baon? Yun, medyo. Hindi lagi. Okay. Hindi lagi. Pero, nag-aabot ka? Pag nauubusan sila, matik, nagsasabi. Okay. That allowance, pag gano'n. Hindi ko kaya yung part na allowance eh. Hindi ko kaya yun eh. Mabigat ba? Oo, mabigat. Kasi pag allowance, mahaba ang panahon siya, di ba? 5 days yun. Hindi ko kaya. 100 sa linggo. Tinatanong ko nga kung magkano yung baon nila. Sabi 50. Sabi ko 50 na. Computing nyo lang Ano yun na para elementary ata? Sabi ko 50. Siyempre ang utak ko yung elementary ako eh. Kano lang yan? 10. Kasi kwenta mo, 1 linggo na. Sabi ko ganun. Siyempre, napakompute lang mabilis. Sabi ko, di ko kaya. Abot-abot lang talaga. Pero pagdating sa pagkain, dun ako medyo kasi ako eh, yung ayoko na may nagugutom eh. Nasa ugali ko na yun kahit wala ako eh. Kaya kahit, ang sweldo ko nun, dati weekly pa ako eh. So weekly pa ako sa sweldo nun. So parang every 2 weeks, nagbibigay ako. Tapos expected ko na, na parang aabot na yun hanggang katapusan. Kaso may time na parang dumadalas na yung hingi. Siyempre, parang nainis na rin ako. Pero wala rin naman ako, medyo bulag ako sa expenses eh. Sa ganun. Kasi ang ginagawa ko lang magtrabaho. Abot lang, abot lang din. Tapos magkano natitira sa'yo nun?
Kaya nang bumili ng Marlboro Red. Oo, siguro 3 Kasi joke lang. Kasi ito. Hindi, may time na parang natira na sa akin 350, mga ganun. Oo. Tapos Isang pumasok buwan. ka pa nito ng buong cut off. Oo, syempre, wala ako sa sweldo. Tapos bubuhay ka ng buong cut off. Ang hirap nun Alam, medyo mabigat talaga. Ang nangyari nga sa akin nun parang kang bumubuhay ng pamilya. Nang wala ka pang pamilya. Mas nakakainis lang yung sa part na yun kasi lahat naman kami may paa. Pero naiintindihan ko rin yung time niya kasi nga nag-aaral sila. So hindi ko naman pwede sabihin na magtrabaho kayo. Pwede yun, ang toxic naman nun. Diba? Yung parents mo. Ayun nga eh. Yun nga yung gray part doon eh. Yun na nga yung toxic eh. Yun yung part doon na Nag-drop sila, ganun? sana magtrabaho eh. Nag-drop sila after nung nag-work ka na? Hindi, yung nanay ko kasi, yung mama ko, yun, may sakit siya eh. Okay. So, automatic. Tsaka housewife eh, so automatic. Wala talaga. Pero yung sa part ng tatay ko, parang kasi, tayo na masyado kasing personal. Wag na natin yun. Basta yun, kung kumikita man siya, hindi sobrang sapat. Okay. Hindi talaga. As in, hindi talaga. So kailangan ka talaga, no? So, kailangan talaga ako. Ako talaga yung primary na doon. Nakagawin si Kuya Joe po. Baka ako na. Tatay yung bayani ng bahay natin. The mighty hero. Ano rin yun? 2 years din yun na ganun. 2 years, 3 years. Parang mga ganun din. Kasi maaga rin ako nag-stop sa work eh. Pero yung karamihan ng time ko sa work, ay nung panahon ko na Doon talaga. Doon talaga. Oo. Wala talaga iipon na part. Kung ang gagawin mo lang ay magtrabaho. Tapos yung sweldo ko pa noon sobrang liit. Siyempre, naniniwala ako na kapag medyo mataas sweldo mo, nag-iba routine mo eh. So kung mataas din naman sweldo ko, wala rin. Parang maliit pa din. By percentage pa rin yung gastos mo eh. Wala rin, di ba? So, kung nung inaasahan ko lang yung trabaho ko nun, wala, di talaga kaya. Siguro kung hindi ko nga lang siguro minulat yung sarili ko sa ibang way para kumita or alam mo mabuhay. Siguro ganun pa rin ginagawa ko. Stay ka pa rin. Pero alam kong toxic yun. Medyo namumulat na ako nung time na yun na shit, ganito pala. Parang paano ako kakawala? Kasi ang hirap kumawala. Sobra as in, pag nasimulan mo, tapos lumagpas ka 1 taon na ganun ang ginagawa mo, mahirap. Kasi parang Kasi ay kita mo yung mata nila, parang langit. Oo. Gutom kami, parang kumbaga, ganun. ikaw yung foundation na eh. Pag umalis ka doon po, tagigiba. Wala mabubuhay. Ganun ang feeling. Ano naging epekto sa'yo doon? No. Parang ilang years mo siyang ginawa. Sasantabi mo talaga yung mga gusto mo sa buhay. Ganun talaga. Para sa mga mahal mo sa Para buhay. Hindi ko na nga iniisip na na parang mahal ko siya sa buhay. Kasi para, wala, anak ako eh. Parang ganun na lang eh. Nainis na panganay ka ba? Oo. Tsaka medyo tinignan ko yung structure nung dating syempre magkakapatid sila dati yung tatay ko eh. Parang ganun din kasi nangyari sa kanila. Pero, yung lola ko kasi, siya yung standstill na hanggang matanda. Nagtatrabaho yung sarili niya. Oo. Yun yung malupit sa mga Sabi ko, kung yun, bakit naman bakit yung pag sa inyo cut off na? Sa amin wala. Ganon. Syempre, kasama namin yung lola ko nun. Pag nag-stop ako, syempre bubunga nga ako nun. Kasi nga parang iniwan ko yung pamilya ko. Diba? Ayoko rin nun eh. Napaka-routinize na nung Alam ko na yung mangyayari agad. Pag tinako yun eh. Magiging lang ako eh. Yung normal lang na pamilya na masaya. Pero nung time na yon na rin, sumasabit na rin sa isip mo na bounce. Nung nagkaroon ako ng other source of income, dun ko siya parang naisip. Kasi parang dumodoble na yung time na yun. Hindi man lagi din, pero may time na dumoble. Tapos sabi ko, anong gagawin ko dito? Siyempre, nung unang kumita ako ng medyo malaki-laki, ganun din, bumalik. Binigay ko lang din sa family ko. Siguro ang pinaka-turning point na lang sa akin specifically is, nagkaroon ako ng sobrang daming pera. Cash yun, basta cash yun. Wala akong bangko. Wala akong bangko. Bangko ko lang yung cabinet. Hindi ganun, makapal yun. Ayan yan. Hindi, akala ko di naubos kasi makapal eh. Kaso dumating yung time na parang nakakalungkot, 5,000 na lang. Inipis na. Sabi ko, ganun lang pala. Dati di ko ito nabibilang Bibilang ko kayo araw-araw. Wala dami.
Kasi yun, sabi ko, wala rin pala. Sabi ko, ganito lang din pala ang buhay. Kala ko okay na. Ganun, kala ko mabibili ko gusto Masusustain ko. mo, Ganyan, no? parang masin. Sabi ko, hindi rin pala. May kailangan akong gawin. Diba? Okay naman sana na nagawin ko yun kahit na nandun ako eh. Pero the fact na nandun ako, dapat nakikisama ako eh. Kasi una sa lahat, di ko naman bahay yun. Di ko naman lugar. Di ko naman poder yun. Diba? Nakikisabay ka lang. So, ang ginawa ko, o di umalis na ako. Pero toxic siya in a way na, Alin toxic. hindi, yung ano na yan, yung system na Okay, yan. kala ko yung Parang pag-alis mo. para sa akin, toxic siya in a way na lahat naman kami sana doon sa bahay capable na mag-work. Kumbaga, team sana. Ganun sana eh, team play sana eh. Kaso nagiging individual play na lang eh na. Ayun yung ayun kasi nga yung culture na. Oo, yun nga eh. Na kasi yun daw ang basehan ng pagmamahal mo sa pamilya. Pasa na, anak. Kaya mo na. Kasi ano kayo, Pinalaki ka na namin So, para talaga buhatin kami. Kaya mo na. ito na yung utang na loob mo, di ba? Pwede na namin biyakin yung alkansya. Tapos ka na eh. Puno na eh. Hindi ko nga alam kung may ipon that time eh. Pero hindi naman ako umaasa. Hindi pa yun yung ginagawa retirement plan ng magulang ng mga anak nila. Nakakala nila, hindi eh. Lalo na yun, pumasa ako, di ba? So parang, Sinarnayan ayun ako. na yun. Kumbaga, Na kami sa harapan. hindi. Wala, binrake ko talaga yung system na yun. Kasi sabi ko, kung walang magbe-break dito, mapapasa lang to sa kapatid ko. Ayoko nang ganun eh. Gusto ko, ako na yung magsimula. Ako na yung matigas ulo, ako na yung black sheep na lang, gano'n. Kasi minsan dati, naisip ko, sino mong black sheep sa akin? Yung kapatid ko siguro. Puta, nang lumaki ako pala. Diba? Ito ang balkinding black sheep. Talagang babasagin mo yung toxic family culture na gano'n eh. Tapos, syempre, ang naging ko nun, di ba, umalis ako. Takot ako nun, syempre. Sila, after 1 month, di ba? Tumagal na parang 6 months, 3 months. Okay naman, wala namang problema. Wala namang namatay sa gutom. Walang namatay sa gutom. Sabi ko, puta, sana matagal ko lang ginawa to. Yun din. Siyempre natatakot ka rin eh. Thinking lang pala natin na hindi nila kaya. Pero nature kasi ng tao to. Tao na lang as a whole, hindi lang lalo na Pilipino, madiskarte talaga. May mga taong mas mababa pa sa atin, pero nakakakain pa rin talaga sila. Yung pagpag. Oo, Tagalog. Hindi, yun eh. Parang, basta madiskarte talaga. Ano kasi yun, kaya nga hindi nila nagagawa yung mga ganung bagay kasi nga nasa comfort zone pa sila. Meron pa eh. Hanggat meron pa. Oo, yun eh. Tayo nga rin, isip natin yun. Ba't sila, di ba nila maiisip yun? Ayun nga, sinabi ko sa'yo, nung umalis na ako, may time na chinat pa nga ako ng kapatid ko kasi nagpa-follow up, babayaran ko daw yung bill ng tubig. Ha? Parang wala na ako dyan. Wala na ako dun eh. Hindi ko na nireplyan yun eh. Pero after nun, wala na. Nasolusyon na naman Okay, nila. umokay na. Parang hindi na nga nila ako hinahanap. Hindi na talaga ako hinahanap. Hindi na ako binati ng birthday o ng Pasko. Wala lang ganun. Sabi ko, okay na. Kaya na Ito pala. na. Tapos na tayo sa Kasi emotional isipin mo, part. Isipin mo kung may same thinking sila na dapat ako yung nagpo-provide, marami sila. So may part pa ng sa lola ko. Ang dami nila. Kagi mag-isa lang ako. Kung magsama-sama silang mag-provide para sa pamilya na natira doon, mas masarap kakainin nila. Kasi nabawasan na. Ako lang Marami to. pa sila. Baga ako lang to. Mag-isa lang ako. Tangin na, naghihirap na ako. Diba? Pero, cargo ko na yun. Siyempre, decision ko yun. Diba? Bitbitin mo talaga. Yun lang naman yung toxic doon eh. Oh. Wala naman nagsasabi na, na parang masama. Kasi, pag sinabihan ka ng magulang mo na, di ka nagbibigay. Parang, wala kang utang na loob. Okay lang. Parang sa typical Wala na talaga. Pag sa typical na Pilipino, parang hindi mo siya nga may isip na toxic eh. Parang may isip mo na hindi, mangyayari tong panahon na to. Sasabihan ako niyan. Kumbaga siya predetermined na. Alam mo yun, kahit sasabihin na kahit naman na sinasabi sa'yo na magulang mo na sige, hindi naman ganito, ganyan eh. Pero dadating talaga sa point na mangyayari at mangyayari. Kasi nga tumatanda din naman sila. Pero minsan kasi umaabuso na yung magulang eh. Kaya siya nagiging toxic. Tsaka di rin naman nila alam yung part na yun. Na parang sumusobra sila. Ang kasi talaga dito, kaya hindi pwede nilang sabihin na hindi sila sumusobra. Kasi nga yung
yung lolo nga eh. Hindi nga pinapasan sa kanila eh. 'Di ba? Nag-work pa din. Di ba yung ano yun, dito, role model na wala, hindi ka dapat aasa sa anak mo. Kumbaga, ano lang yan, pinalaki mo yan. Kasi wala eh, ginawa ka, kumulit ka ng bata ka eh. Ano mo yan, pero yung aasa ka dyan na ayun yung bubuhay sa'yo. Pwede ano lang, dito. Parang, kung ano, tutulong, ganun. Pero yung bubuhay sa'yo, parang hindi talaga siya pwede na, ayun yung una-una mong maiisip sa anak mo. Kasi after mong maghirap na buhayin yon, ang gusto mo nang mangyari is gumaan din yung buhay mo dahil dun sa anak na pinaglaanan mo ng paghihirap. Hindi pwedeng hindi valid eh. Hindi talaga valid na ang sakit sa tenga na ba't ganyan yung naiisip nyo na hindi naman yan gusto dito at the first place, di ba? So parang talaga niyan, cargo niyan. Hindi nga dapat nga matuwa pa kayo kasi wala na sa poder niyo. Kumbaga, balik na kayo sa sarili niyo ulit. Yun na nga yung time siguro na pwede silang mag-work or i-build nila yung para sa kanila naman. Balik binata na ulit kayo. Kasi nangyayari sa Pinas, kapag nakagraduate na kuwari, kumakain si nanay, tatay, yung anak graduate, ayaw na namin mag-work. Ikaw na bahala sa amin. Kaya na ng anak ko yan. Tarpaulin pa yun sa labas, nakagraduate. Kaya na ng anak namin to kasi nakagraduate yung anak namin. Kami, hindi kami nakagraduate. Tuloy mo. Parang gano'n. Diba? Mas capable ka na. Hindi ba dapat tuloy pa rin kayo? Bawas na ako dun sa expenses. Tapos pwede pa akong maglaglag dyan. Hindi, parang... Yun na nga yung retirement plan. Hindi sana mas... Retirement plan na nga tinatawag yun. Yun na yun. Kung sa kanila. Kung napapansin mo sa mga sagot namin, parang against talaga kami dun. Parang binibreak namin yung system na yung toxic na pagpasa ng responsibilidad. Kasi ayaw talaga namin dun. Parang hindi siya hindi dapat nangyayari. Pinakang kalaban lang naman ng mga katulad nating mga anak is yung konsensya. Oo. Sarili lang din. Kasi nga naman tinulungan ka. Kahit na gano'n naman ginawa ng magulang mo. Babawi Babawi ka pa rin naman. Kaso kasi, yun nga, pag umaabuso. Ang hirap kasi talaga pag abusado isang tao. Ang nangingibabaw kasi sa akin parang, kung gagawin ko yung ganyang sistema, di rin tayo makakaangat in the future. Parang, nakalubog pa rin talaga tayo. Kasi walang nagtatry eh. Walang something na, parang, naka-structure pa rin tayo. Walang nag-risk ng mataas. Parang nandun ka pa rin sa system na, ganito lang yan, mag-work ka lang. Matapalan mo lang na matapalan yung pang-araw-araw natin pangangailangan. Goods na yung life natin. Hindi aangat. Nandun pa rin kayo sa level na yan. Parang nasustain nyo lang yung average life. Ayoko ng average life. Ang bata ko pa. Gusto nga kasi nila, parang yaman nga. Yeah. Ayun lang naman. Ewan ko, no? Kung sabagay, may tao pa rin naman, may mga naiisip na hindi naman pera ang yaman sa mundo. Diba? Yung average life lang okay na. Hindi, bilang bata, parang Mataas pangarap. iba tayo mag-isip eh. Parang feel ko naman, naisip din nila yan eh. Parang mataas din naman mababa naisip lang nila ang pangarap ko eh. Baka kasi di ko maabot. Ibabaan ko na lang muna. Kaya ako na siya dumating. Parang, ang pangit talaga nung ang generation natin ang isa sa mga bubuwag ng ganyang trait ng Kasi ginagawa nila ng mga tanga yung anak nila eh. Oh. Tangina mo. Ibang kwento naman yun. Pag cellphone mo, 24/7, Magiging tanga talaga yan. Habang kumakain, nakatutok. brain rot siya dyan. Kung ano mo makita niya. Wala. Yun yung dating culture. Ewan ko lang ngayon. Wala, feeling ko malabo naman na sa ngayon. Dito mo na ba? Dapat? Sino ba yun? Ako kasi dati naisip ko na yun. Taka wala pa akong trabaho pero nagpeg-awayan na namin yan ng tatay ko. Sabi ko, binuhay niyo ako dito sa mundo. Hindi ko naman gusto mabuhay. Bakit parang aasa kayo sa akin? Yung buhay ako yan. Ayun, parang bata ako eh. Ba't kayo asa sa akin? Pero hindi naman ako lang nag-open nun. Parang nai-stress na ako sa, paano yung pag tumanda ko? Kaya na kasama sa inyo. Paano yung buhayin sarili nyo? Ganyan, nasa kayo.
Pero yun nga, naiintindihan naman niya. Sabi niya, pag kaya mo ng sarili mo, edi okay. Nagkatrabaho ako. Ikaw sa kuryente. Aray. Nagbigay ka rin. Nagbigay ka rin. Oo naman. Kasi work from home ako eh. Pero kasi buong kuryente. Ayun yung masakit. Ang gamit ko lang, computer na 8 oras, sabay charge lang. Sabi ko, hindi, sige okay na yan. Parang masaya naman tumulong eh. Kahit pa paano. Masaya naman tumulong. Ang ano lang talaga dito yung pasa na mismo. Tsaka hindi naman siya naging abusado. Yung nun. maging responsibilidad mo na. Ay talaga yung akin na to. hindi dapat ganoon eh. Tulong lang, parang matuwa ka nga kasi natutulungan ka na. Pero andiyan ka, ikaw pa rin gumagalaw dapat diyan. Kasi kahit pa paano nga gumagana yung yung responsibilidad mo eh. Pero hindi dapat ipasa. Gusto mo sobrang gana ng buhay mo. Hindi naman na ito maintindihan ng mga magulang natin eh. Yung masama, gantong edad. Kasi nga gusto na nila tingnan na ganun dapat yung setup. Cycle, para hindi matuon sa iba yung yung attention. Na parang sa family lang, gano'n. Parang ganun yung kasi pag gumawa ka pa ng ibang bagay, mahati pa yung attention. Feel ko naman, darating din tayo. Yung iba sa atin, may point pa na ganun pa rin magiging buhay nila kung sakaling magkaroon sila ng pamilya. Siguro kasi kaya nagagawa ng magulang yon kasi nga, syempre, hirap sila. Kasi hindi naman nila talagang kung ano lang yung meron sila. Tapos yung isa anak lang sila nakaasa. Hindi naman nila titignan yung anak nila na, ayun ikaw baby ka pa lang. Ikaw ang bubuhay sa akin. Uy, pero may gano'n lalo na yung mga talaylayan talaga. Kaya, Pinanganak na ang mag-aamin sa atin. Diba? Ay, meron ako napanood yan sa internet, puta, parang 12 yung anak niya, tapos kaya sila gumagawa ng baby. Kasi Alam nila. Parang ang mindset niya, imposibleng wala, sa 12 na yan, imposibleng wala dyan makapagpahon sa atin sa hirap. pero wala talaga, lagi. Wala kasi talaga. Baka kasi kulang pa. Baka na 13 na. Mga isa na lang sa sabi lang Lirdo. Isa na lang eh. Bali kayo. Ito na sana yun, no? Pang milyonary na sa anin, pang 13. Isipin mo, yung mga mayroon na ba? Dahil naman nilang anak. Pero mabubuhay sila. Tayo mga nasa average life. Nahihirapan tayo sa buhay. Kasi may tinitingnan tayo something talaga eh. Yun nga yun, parang tinataas mo na kasi Yung expectation mo sa sarili mo kung paano ka. kaya ba't nahihirapan? Pero tingin nyo, di ba, yung ang basis natin ng ganitong culture yung mga dating generation. Tingin nyo mababago yan? Onte. Ako tingin ko. Onti lang pero mas dominant yung dati. Mas dami na. Kasi hindi ko masabi, hindi pa naman tayo matatanda eh. Hindi, tingin mo lang sa kung ano yung behavior ng mga halos ka-age natin, ka-generation natin. Tingin mo ba medyo babalik lang sa dating culture? Onti lang yung mababago doon. Ganun at ganun pa din yun. Ay hindi, kasi na ngayon eh. Parang sobrang dami ng trabaho eh. Feeling ko naman average na parang pag average sa susunod. Kumbaga, kaya na mabuhay. Yung mga magiging anak natin, pati nung parang aasa tayo ganun. may aasa pa rin tayo sa kanila. May ganun. Wala naman. Speaking from a parang average thinking na tao, naka-generation din natin ngayon. Ikaw hindi na. Hindi na talaga. Parang mataas na yung hindi, parang 50. Ay, hindi. Kasi yung idea na maiisip nila na aasa sa anak, sobrang open na eh. Sobrang ang dami ng aware sa ganitong generation. Gagawa sila ng panibagong term. Ibang way naman. Pero same lang yung concept. Ang gagawin nila, papasikatin na nila yung anak nila, papaperahin na nila agad. Tapos, hindi na mukhang tulong kasi umangat na eh. Kasi mukhang umangat na eh, di ba? Carlos Yulo yan. Yun pala. Pero nga naman, dahil sa mga napagdaanan natin, baka naman hindi, baka mabago. Yung chance na, Magbago. parang nating 60-40. Parang tatanggalin na nila yung di na parang bubuhayin ko lang yan pero bahala na siya. Parang marami nang kakapit sa ganun. Siguro yung mga yung mga hindi na lang makakasabay sa ganun. Siguro yung mga pa rin.
Yung mga hindi idol si GL. Yung, yung mga nalock na sa system na ganito yung kinasanayan nila. Parang ito yung way of nila, family. Dapat ganito tayo sa pamilya na isang buo tayo, parang kapit-kapit, gano'n, tulungan. Parang hindi sila, parang gano'n nila tiningnan yung, kasi may feel ko may mga, meron mga tao talaga na, parang hindi talaga nila kaya tanggalin yung sarili nila sa ganong, sa ganong posisyon na, gustong-gusto ko talaga tulungan yung sila, mag-work ako para buhayin sila. Parang sobrang appreciate nila yung parents nila na, bago nila, Alisan. bago nila puntahan yung gusto nilang direksyon, kailangan talaga bitbitin muna nila yung magulang nila bago sila lumipad mag-isa. Maraming ganun pa rin yung mindset eh. So, di natin yun maaalis. So, parang pero syempre, yung mindset pa rin nila, hindi na nila yung gagawin sa anak nila. Pero, yun lang, kakapit lang sila dun sa mga bitbitin nila yung family nila habang nag-grow sila. Pero naiisip na rin nila na di ko na to gagawin sa anak ko na ipapapasan ko, parang gano'n. Kasi sila alam na nila yung hirap eh. Parang dumoble kahit sila para lang masama nila yung magulang. Alam nila magulang ko yung hirap Oo. Yun nga eh. Bakit ganun? Yun nga eh, alam nila eh. Kaya nga para sa akin, tingin ko hindi rin talaga mababago eh. Diba? Aware naman tayo sa na lahat na, na lahat mahirap to eh. Pero iba pa rin talaga kapag galing sa'yo yung bata. Ang akin kasi pinagkakapitan ko Pagka na may pamilya. lalayo eh. Gusto ko lalayo talaga eh. Sabagay baka kasi sampalin Baka ka ng ikaw kasi yan. Oo nga eh. Baka kasi sampalin ka pa rin ng realidad. Hindi. Kakapit ka pa din sa tao. Kung ako mismo, kung Kailangan pala siya naka-charge para di magloko. Parang magloloko pero naka-charge. Bata. Pero hindi talaga. Sabi na natin, naisip ko kasi kanina parang hindi na siya, parang magbabago naman na siya kasi ang dami ng trabaho sa paligid. Tapos, parang okay na kaya nang bumuhay ng pamilya yung mga sweldo natin, ganun. Pero dumadating talaga tayo sa, tatandaan kasi talaga tayo. Yun nga naisip ko eh. Hindi pwedeng ayun lang yung gagawin natin habang buhay. Diba? Kaya kailangan talaga natin ng magkakapitan. Pero ang pangit na lang kasi nun, doon na nga siya pumapangit kasi syempre yung tao may sariling buhay tapos bigla kang papasok ng kung ano yung gusto mo, ano man ang iyong hiling aking tutupad. Hindi yan. Diba, ganun kasi na nauuwi yun, yung mga gusto ng magulang. Ako kaya ako stand na mababago na siya. Kasi dami nang ayaw mag-anak agad. Kasi alam nga nila yung mangyari. Hindi natin So, di nila talaga ilalagay yung sarili nila sa part na ganun. Kumbaga, maghirap na ako, wag lang yung anak ko. Parang, bounce ka na kung kung pabigat lang ako. Sabagay, wala pa kasi nakakausap na matandang babae or lalaki na, balak mo ba mag-anak dati? Di ba parang ganun? Kadalasan ko kasi siyang naririnig sa mga sa generation lang natin Wala pa yung Yung nandun na sila, no? Yung magulang na mismo. Oo. Parang mama mo. Parang, ako kasi papalaglag Okay lang Oo nga, no? Kukonsulta nga ako dun sa mga matatanda sa susunod. Balak mo ba? Tingin ko yung makakapagpabago ng ganong cycle, kuwari tayo, kung ano yung ginawa rin natin nung bata tayo. Kung all throughout, nung adult tayo, nasa puder tayo ng magulang, malaki chance na ganun din gawin natin. Kasi nakikita natin lagi magulang natin. So, sobrang attached tayo. Parang na-adapt natin yung ganong culture Pero kung ikaw yung bata ngayon na iba yung way na tinahak, malaki yung chance na iba rin yung gawin mo dun sa magiging family mo
kumbaga ano siya nakaka-imprint na sa atin kung ano yung naging environment natin throughout ng proseso. Kung nasanay ka na mag-isa, naging independent, possible kung ano yung Kaya mo pa rin. kung ano yung tuturo mo sa bata, pagiging independent din 'di ba? Pero kung kunwari sa family, ano bang ibibigay mo sa bata? Mahalin mo papa mo, magulang mo. Siyempre may imprint din sa bata na ayoko umalis kasi sabi ni papa, gano'n, 'di ba? Kahit na lumaki na 'yan, gano'n pa rin yung nandun sa Makibit-bit eh. hindi bitbit. Malaking factor 'yun. Tingin ko nga yung mga kumakalas talaga sa gano'ng sistema, sila talaga yung makakaiba mag-isip. Matitigas, no? Matigas talaga, matigas ulo. Sabi ni kay Jap, patama pa more sa akin. Matapa pa mo. Wala akong pinatamaan, grabe naman. Alam mo, dun nga yung mga sinasabi ko na ganyan, feeling talaga nila may pinapatamaan ako. Walang patama yun. Gumagana lang yan. For you to think na lang, parang ganun lang. Wala akong pinapatamaan. Napaka-peaceful kung tao. Natural lang. Oo, parang Yun ganun. talaga eh. Real talk. Kaya nga, tigas ng ulo ko kaya nga nagawa mo to. Real talks lang, real talk. Kung ayaw mo sa toxic ng pamilya, bukod ka, sabay tulungan mo sila, padala mo sila 1,000 kada buwan. Tulong na yun. Oo. Laki na yun. Pag nagreklamo pa, doon ka na magalit. Ito lang? Sige, 2,000 kada buwan. Dalawa naman kayo eh. Last call. Last call na. Pag nagalit ka pa, wala na tayo. Real or no din. Diba? Sa una lang yan yung part na parang nahihiya sila pag nagbigay ka ng pera. Pag yun, pag dire-diretso, makukulangan na sila eh. Ako, ranas ko na yan personally. Yung una kong bigay, hindi siya sobrang laki eh, pero grabe yung reaction nila kasi parang gusto nila ibalik. Ito lang. Kasi nga parang nahihiya nga sila na kasi nagbigay ako. So parang wag na. Eh di parang napa-flatter ako eh, di ba? Dito daw. Siyempre pinilit ko eh, di binigay ko. Ikaw naman. Eh di binigay ko pa rin. Eh sumunod, okay na. Medyo nahihiya. Onting hiya. Nabawasan. Tumagal na, hindi na eh. Nakakasya na. Parang ito lang. Ano na kasi ni parang, hindi magbibigay naman siya sa ganito eh. Yun na, parang nag-depend na sila sa ganun. Dependent na sila sa ganung scenario. Yun yung dapat balansein mo bilang ikaw yung Kaya nga. nakakaintindi na rin siguro. Sa akin na part to, real talk agad eh. Bayad ka kuryente. Hindi. Hindi yung gusto ko. Hindi yung magagalit. Parang pag-aalis na ako eh. Aalis na pa ako pa. Dire-diretso na lang din. Diba? Hindi siya naman nagsabi sa akin na pagkaya mo ng sarili. Kasi ganun siya. Tatay mo kasi yan. Oo. Iba pag tatay eh. Ganun kasi niya binuo yung buhay niya. Umalis ako dito, ilang taon pa lang ako. Ganun. So, Yun nga din yung sabi ko na iba yung way niya, di ba? Nung bata siya. Kaya ngayon, Na- sabi niya sa akin, ngayon nandito ka sa akin, gawin mo muna lahat ng gusto mo, hindi kita pipigilan, ganyan-ganyan. Maging masaya ka sa buhay mo, umuwi ka, hindi. Basta, magsasabi ka. Kasi bahay niya pa rin yun eh. Pag kaya mo na yung sarili mo, kahit hindi mo nakakausapin, kahit nga dalaw-dalawin mo na ganyan. Ganun siya nun. Kaya sabi ko, okay, pwede pala bumukod kahit kailan ko gusto. Oo. Dito muna ako, di ka pa kaya. Papakasarap muna ako. Hindi, gagamitin mo lang yung resources. Pag masyado na maraming emotions involved doon na nahihirapan talaga umalis. Siyempre nandiyan yung nanay mo. Pag may nanay talaga. May nanay talaga. Oo. Sobrang may emosyon. Kasi Yung tatay mo, let's say. iba yung tingin na talaga sila sa'yo kasi anak ka eh. Iba yung tingin. Baby. Parang yung parang yung kakatok sa sa tuwing Pasko, yung ngari, ito yung baby. Instant Nina, bata. Nina, to, inaanak ng kumaring. Hindi naman nagsasalita. Ano yung langit? Nakarapigyan mo kami. Dinala mo pa yung baby mo. May supporting actor. Pero pag tatay mo, Alam mo yun, parang alam niya, Wala. parang din. Kasi naisip na rin naman niya yun. At Oo. nagawa na nila. Meron na, parang gano'n. Kaya asleep talaga yun siya eh. Wala, break the cycle lang. break the cycle lang. Alam niyo ng toxic eh, diba? Yun eh. Alam na nga natin toxic. Talaga pa talagang Nagigip na tumagal ba pa eh? talaga kayo. Kaso nga kasi, kaya nga siya nag-keep yun nga yung konsensya eh. Yun nga, paano may player? Knowing na, ano mo Try yun? mo. Try mo yung... Yan nga, bukod sabay kapag hindi talaga, hindi talaga nila kaya, kailangan ka talaga nila, bukod ka sabay padala mo. No, kung ano. Kung kaya gusto mo talaga umalis, Kung gusto mo talagang bumukod, tingin ko gawin mo na agad siya na hindi ka pa naiinis sa pamilya mo. Kasi pwede kang bumalik eh. Kasi pag dumating sa Okay point pa rin, na ano? naiinis ka na sa kanila tapos doon ka pa lang umalis,
tas bumalik ka, gago nakakahiya Bad yun. blood yun eh. Bad blood yun. Pero kung pero parang goods pa kayo ng family mo eh. Ayaw mo sa amin nakaraan? Oo. Babalik ka ngayon? Yung mga ganyan. Ang ulo mo lagi sa amin. Ano, di mo kaya sarili mo. mo. Balik ka ngayon. Pero, ayun, mapag-uusapan naman kasi. Pero tamang approach yun, parang okay. Para pwede bang parang try ko lang. Pwede naman kayo pumunta dito. Tapos yun, kapag nasanay ka na ganun. Malaki na ako eh. 20 na ako. Try ko naman gawin ng, parang try ko lang na buhayin yung sarili ko. Kung Actually, may ganyan ako makakatagas. ka-work dati. Tinry na. Kwentuhan kasi kami, nauna akong bumukod. Ito na yung huling work. Hmm. Tapos bumukod din daw siya. Tapos tinanong ko na, ano yan, hindi alam ng magulang mo kung nasaan ka. Sabi ko, hindi, pupunta pa nga rin eh. Sabi ko, para saan yan? Wala, tinry ko lang. Tapos naisip ko na, oo nga, pwede pala Hindi yun. pala yung ganun Kasi approach, sobrang no? close niya sa nanay niya eh. So, walang bad blood. Sabihin, so ano yan? Parang pag hindi mo kinaya, babalik ka. Sabi niya, oo, babalik ako. Sabihin, okay, at least na-try mo both para makapag-decide ka. Mahirap kasi mag-judge kung May kung bad blood kung pares namang hindi mo pa nagagawa, yung kumusa, medyo mahirap din naman pag mag-isa ka na sa buhay. Diba? Parang way out mo yun, hindi mo nga alam yun. Try mo na agad na mas maaga. Kung kaya mo na, kahit ano lang, basta mabuhay ka lang na mag-isa, kahit simpleng renta lang. Kahit Maliit na space. may experience mo lang man maging pulubi, gano'n. Oo. Yung wala ka na Hindi makain. mapapaisip ka, shit. Paano? Mamulubi Ang ako. dami mo nang kayang iluto gamit ang delata. Na-utilize ko na yung rice cooker. Naging pakuluan na ng tubig, naging luto, naging Kaya niya lahat. awali. Meron nga sa akin binigay yung katrabaho ko eh. Kasi nalaman niya na ako, nagsolo na ako. Mabait yun eh. Mabait yung katrabaho ko na yun eh. Kasama niya yung girlfriend niya. Binigyan ako ng coffee maker. Oo, hindi, maliit lang. Yung ano lang, Hanabishi lang, mga ganun lang. Yung pang-brood-brood. Brood lang. Eh, ano pa, ginagamit ko pa talaga yung pang-brood ng mga una. Kasi may kape silang binigay eh, para set eh. Nung tumagal, tinamad na ako gamit. Nagtanong, pwede ba pang-init ng tubig ito? So, pwede. Yun lang. Sabi ko pa. Yung ano nga, Maximize. yung electric kettle nga, pwedeng luto Pansit Canton pa rin ako dun. Pwede din pa sa mga papakuluan. Bilis nga nun eh. Ang bilis nun. Tangina talaga mga Pinoy na. Basta Ayun, dun din. Tangina, marami kang skills naman. Kaya pag yung may mga nakikita na bumubukod, tapos nakikita kong maitim yung kaldero. Ay, alam mo na. Alam ko na agad kung paano siya ginagamit. naluto na yun. Pinagprituan na siya. Pinaglutuan. Hindi lang kanin ang naluto niyan. Nagawa na ako ng ulam niyan. Kung nung bata-bata ka, lagi kang nasa kalsada. Di ba street smart? Yung magigain mo. Dun hindi, parang life smart ka talaga. Survival Survival skills. Na-on yung survival mode mo. Oo. Kasi may renta ka kada buwan. Pagpahin na araw-araw. Utilities. Yun talaga. Laba. Lalaba ka. Hindi naman makatiyuti yung mga bills. Kung totoo. Work eh. Kasi nagtatrabaho kayo. Yung appliances, mga gamit sa bahay talaga yung Makati. Yun. Tsaka yung sinusuot mo. Yan. Yun ang Makati. Kaya nga, pangunayan ng puta washing. Yun talaga. Drawer. Feel ko rin na yun, parang pag magsasala ako. Pero lahat naman kasi talaga kailangan. Hindi, I mean, parang mo yun eh. Bukod sa lutan. Yung lutan kasi parang mura eh. Gas stove yung maliit lang. Oo, di ba parang kaya ka na matagas na ng survival mo ng ilang. Pwede nga, butane lang eh. Oo, butane yun. lang. Feel ko maganda rin yung butane. Tapos ang stock ko ng butane, madami. Dami, tangala sa isang bote. Ilan Mas mura eh. Mas mura. Based sa nagawa mo siya. Based sa kung paano lang kami kumain. That time, di ba? Sabihin na natin luto ka ng... Sige, tuloy-tuloy mo na. Para mas may utilize mo siya. Luto ka ng umag-agahan mo hanggang tanghalian. Bali 2 beses ka lang magluluto sa isang araw. Dadamihan mo na agad. Yung agahan mo tsaka yung tanghalian. Para yung gabihan mo may iba naman. Kasi nakakaumay na yun. Kung yung ulam mo. Hindi ka na mag-uumagahan. Magkano ka na agad. Lunch at dinner na agad. Ang ina mo. Pero yun nga iniisip ko, washing talaga yan. Oo, din washing pinaka nakikita ko. Kaya nga naisip ko nun sa magulang ko, Clash of Clans nga. Putang ina, drawer nyo, karton. Oo, kinakwentuhan ako ni mama nun. Bumukod sila. Para rekta na agad.
Rekta bags na agad. No? Ganun daw talaga nagsimula buhay nila. Nung pinagbubuntis pa lang ako. Tanginang yan. Ayun kasi magandang investment. Nakakarton lang daw yung damit hanggang sa nakabili na ng drawer, nakabili na ng... May lutuan naman, matik naman yun. Oo, kailangan. Una yun, that may apoy. Caveman nga, yung unang tuklasan eh. Kailangan may apoy kagad. Tapos yun sabi ko, pwede na ka na magsimula. Ba't kasi nagmamadali ako na pag bumukod ako, dapat kompleto. Mag-arbo na. Parang aasimbulin mo talaga siya. Ayun nga yung masaya. Yun mo ma-appreciate, no? Overrating. Sige, Yun nga yung kinainis ko. kailangan ng kulan. Yun nga yung kinainis ko nun sa sarili ko. Sabi ko, bakit mo pag naisip kong bumukod, gusto ko kompleto lahat. Yun nga yung challenge tsaka exciting part ng pagbukod eh. Yun nga yung, Bubuin mo. Yun yung literal na bubuin mo. yun nga yung meme lagi sana, di ba? Yung paglalaki, ito lang yung kasiyahan nila. May computer dyan, sabay, Yung kama na. parang okay na Mas yan. lalay maggamit. Oo, buwan siya. Parang, kaya, ayun lang kasi, kung ano lang talaga yung essential. Tangina kahit nga karton. Di ba? Essentials lang. Karton. Pwede Basta yan, mabubuhay karton. ka dyan, pwede na. Kaya na namin mabuhay. Babae, wala. Hindi pwede. Hindi talaga kaya sa babae. Medyo dumami gamit ko na may kasama na ako. Sobrang simple lang ng buhay ko dati. Wala tayong kailangan natin, upuan, TV, kung ano mang kunar, computer, Para sa pagkain. higaan. Oo. Diba? Ayun lang. Tas, Yung pagkain, basta may plato, pwede na eh. Pwede na, oo. Pagkain lamesa. Lamesa. upuan, tas TV, tas sobrang lawak ng bahay mo. Oo. Ka lang. Nasa gitna pa, no? Pag Sentro. babae, hindi, kailangan natin ng sopa. Dati yung unan ko, 2 lang. Kasama ko puta, naging 6 na. Ilan ba ulo mo? Tapos, kailangan natin ng lamesa. Oo, yun. Dati, lamesa ko yung ano lang. Yung nandun na nakalagay na. Basta patangan lang. Hindi ko dinala yung nandun na talaga. Kaya. Puta ngayon, 3 na. Diba? Dati wala akong carpet, ngayon may carpet na. Magiging bahay na siya. Bahay na, total Yun bahay. nga yun eh. Ibang topic naman yun pag may kasama ka ng babae. Iba yun ang nabibigay nila Iba sa yung mundo. nabibigay nilang nurture talaga sa home. Oo naman, kasi dapat magaling nga sila magugas ng pinggan. Eh. Pag The dishwasher. What? Or nga eh. Ang gaganda kasi, no? Ang gaganda kasi nila, ayaw nila maging tagahugas ng pinggan. Gusto nila princess sila. Eh di mag-disposable na lang tayo. Diba? Disposable plate, disposable na spoon. Balik sa tatay mo. Ganito. Hindi na mo, hugas ka na ng pinggan, ayaw mo. Hindi naman kami, hindi pa sinagagal, pero ibang topic na yun. Diba, ibang topic na yun din lang tayo dyan. Buuin mo yung buhay mo. No? Kami, nasagot na kasi namin yan eh. Parang babounce. May plano na nga eh. Diba? Babay kami dyan eh. Ayaw na. Ayaw na namin na magstay sa ganong ano eh. Lalaki kasi kami. Ayun pa. Isa pa yun. Parang open na agad kami sa ganong step. Kasi para bumuo ka ng pamilya, kailangan mong umalis sa pamilya mo. Sa babae, di ba parang pa sila? Mag-stay, ganun. Oo. Kailangan may kukuha sa kanila sa family. Oo, plus yun Parang pa. ganun nga yung nakita ko. Ang lalaki, dapat normal na sa kanilang lumalabas-labas, nagsusulo. Tapos, yung mga babae nasa family. So, kapag may naspatan yung lalaki, kunin mo yung babae sa pamilya. Para safe lang siya. Kasi pag lumabas ang babae, medyo nag-iiba yung gano'n. Ganun yung mangyayari din pala, no? Parang, pag sa babae, pa sila, parang, ang usually na mangyayari, nasa family lang muna. Habang nag-work. Kasi wala pang toxic lalaki. yung family nila. Talaga nag-stay pa rin Oo, sila. diba? Tanong yun eh. Oo, tingin ko babae yung Wala naman lalaki nagrereklamo sa ganyan kasi kapag nainis siya sa alis na siya. Oo, yun na. Tsaka mga lalaki talaga, magulang yun, alam natin kung anong pinaghirapan talaga nila. Kaya kahit mahirap sa atin, Tsaka kasi di lalaki naman- tayo. Tsaka, di naman ibig sabihin, hindi mo na mahal yung parents mo. Oo. Pero bihira talaga sa lalaki yung nagtatanim ng sama ng loob. Bira. Lagi siya nakapokus sa kung ano yung kinabukasan. Di lang tayo attached lagi sa kung ano man. Yun yung nakaka-pressure sa point na kapag nag-solo ka na. Paano ka mag-give back sa family mo? Baka kasi matagalan eh. Alam mo na, syempre tumatanda sila. Baka naman dumating sa time na sobrang successful ko na. Alam mo na yun, di ba? Manghinayang ka na. Hinayaan Parang, ko. Sobrang sakit sa dapat- lalaki nun. Oo, di ba? dapat pala. Parang gagawin. Ginagawa ko to para sa inyo. Ang tagal na pala. Oo, di ba? Para sa inyo kasi talaga to. Ay, hindi nyo consequence. Kaya dapat, alam mo rin yung mga
mangyayari kapag pinili mo yung mga ganun ba? Pwedeng kasama mo pa rin sila, pero hanggang dun lang. Pwede naman kasing ganun, di ba? Treat mo lang sila ng lunch, ganun. Oo. Yun yung the best dun, no? Konting lang, family band saglit, sa isang araw. Every Saturday, parang ganun. Kakain tayo. Ako bahala. Nagpa-reserve na. Mga ganun lang. Mga magulang na, tuwan-tuwa na sila. Oo, masaya na sila kasi Pakainin nagparamdam lang, ka. ganun. pakainin lang sila sa Tapos pag bounce, parang maghahabot ka lang sa parents mo, no? Pambili mo ng pamper day mo. Pa-nails ka pa. Panis ka ba? Magbar ka doon, di. Tay. Tayo, yung pangspakal mo dyan. May recommend ako sa yung spa. Solid dito. Maganda babae doon, malinis. Sariwa pa. Yun lang naman yung alam naman natin kung ano yung gusto ng nanay tsaka tatay. Alam na rin natin paano natin sila mapapasayo. Tsaka alam kasi natin kung sino yung nanay na maluhos ang hindi. Diba? Parang Kasi kontento na. pag tumatanda yung babae, alam mo, parang ako feel ko pag tumanda yung babae, alam ko na, kunwari, may matandang babae ako nakita. Tapos makikita mo talaga agad sa postura pa lang niya kung anong klaseng babae siya, kung maluho siya or... Not to be judgmental. Oo. Meron talaga. Na medyo nakikita rin talaga. Hindi naman lahat. Hindi naman yung totaling pagkatao niya. Meron lang talagang hindi ay nga rin, parang nakakapagtaka. Bakit merong same na mukha? Hindi mo naman gusto talagang husgahan siya. Pero nangyayari, na kapag ganito yung ugali niya, may ganito sa mukha niya, halata na hindi ka naman judgmental. Yun lang talaga yung nangyayari sa mundo. Ganda na agad ugali niyan. Based on experience lang naman. Parang ganito kasi yung ugali ng tita ko. Tapos nung nasa real world ka na may mga nakita ka nang nakakasalamuha ang ibang tao, nakita mo na yung tsura ng same kayo ng ugali ng tita ko, tapos may medyo makamukha kayo. Medyo may similarities kayo bandang yung sa cheeks. Ganyan yung kilay, Same ng ugali. Ganun pala. Kasi ang dali lang nila basahin pag tumanda na sila. Kasi wala naman na silang tinatago sa buhay nila kumpara sa atin. Tayo naman yung may tinatago pag matanda na tayo, Tanginang yan. Pero yun nga, ang layo na natin sa topic ba? Sana nasagot. Sana tulungan ka namin dyan. Sana bumabounce ka na din. Kasi lahat na nagtatanong dyan, sarili nyo lang makakasagot niyan Sana na-impake nyo na ngayon yung mga gamit nyo. Simulan nyo na ngayon. Tips and tricks nga, kung gusto mo umalis pero ayaw mong magalit sila sa'yo, padala mo 2K kada buwan. Kung hindi mo kaya, tanggapin mo na lang yung galit nila. Yun lang naman. Dalawa lang yung choices mo. Kung hindi nyo kaya yung peaceful way na habang okay pa kayo na magpapaalam ka na, bounce ako, tatry ko lang something new. Ganun. Pag di mo kaya yun, sabihin mo na lang, babounce ako pero mag-abot-abot pa rin ako dyan. Pag di pa rin kaya, galit-galitan na lang. Kita-kita na lang tayo pag nagkakasakit na yung isa sa inyo. Pag ito babalik na lang ako dyan kapag superhero na ako. At least nakikita mo na ito yung mga pwede mong way. Makakatulong sa'yo. Simulan mo na ngayon. Sabi mo na yung magulang mo. Ikaw parang nang capable sa mga actions mo. Yan. Support local. Ang inang haba niyan. Haba nito. Support Hype Tables, GM Prints, lahat pwede socials. Facebook page namin. YouTube, subscribe kayo dyan. Pa 100 na. Baka 100 na, hindi ko na check 100 na lang, pupunta kami sa Kung kaya lang kung capable tayo Kung may nagsisend lang sa Gcash namin, tutulong na namin yun dun sa mga nasa ako 2 kumot dun Gusto ko mag-aabot, tas may video. Sakto, kumot ko 4. Sobra. Bad may mga kapanood sa ating capable tumulong, bigay nyo sa amin, tatry namin i-donate. Baka Kami yung gawin yung way. Mukha lang kami nag-joke. Pero syempre, tao pa. May paki pa rin kami sa Message lang kayo sa amin. Kung seryoso kayo. Pag yumaman ako, tutulungan ko pala ng pulubi. Gusto ko naka-grills. Ganun kayo lang. Hindi mo lahat ng pulubi, tapos papakainin mo sa Jollibee McDo. Pupunuin mo, Ay, maangas na trip yun, Pumasok.
Tangina, angas sa trip nun. Gagi kasi yun. Gagi kasi may, kasi ang isang branch may quota. Tangin na pakutahin mo na agad. Angas nun. Yun yung pangarap ko sa buhay Oo. naman. Galing. Ganda nun. Galing. Mga crazy way, you know. Di ba dati, parang bibili ka burger sanda, tapos bibigay mo. Doon, tangin na papuntahin mo sila lahat doon. No? Parang, Kaya maggawa ka ng parang party, di ba? ang maganda doon, may experience nila yung, syempre, di nila na-experience yan, di ba? Papa-experience mo sa kanila. Pero iwan ang pagiging junkie ha. Anong nandyan, ayun lang. Normal dapat. Walang lamangan. Mag-order ng bulalo. Walang lugaw dito. At walang mangingin ng 5 ha. Oo nga, no? Ganda nun. Payaman tayo. Gusto ko yan. Gusto ko yung pangarap ko naman. Yun Yeah. lang. Yan. Thank you guys for watching. See you sa next episode. Peace!